Ngayon, dumako naman tayo sa Senado. Dito sa Senado, mga kababayan, usap-usapan na po ang impeachment. Ayan, miski naman po sa Congress no? At pinag-uusapan din po nila yung naging interview ni Pangulong Bongbong Marcos kay Katunying. At ang nabanggit nga po dito ng ating mahal na Pangulo is handa siyang makipag-ayos dito sa mga Duterte. Aba, yung mga taga-subaybay, taga-suporta ng dating Pangulong Duterte, tatapang. Yung tipo hubang sila versus gobyerno ng Pilipinas. Ipinahuli nyo ang Tatay Digong namin tapos gusto nyo reconciliation, pagbabate. Kulit nyo, no? Hindi nga si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahuli sa tatay ninyo. Baka nga pag nalaman pa namin na si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte, baka mas matuwa pa nga kami eh. Di po ba? Biruin nyo yung araw-araw na ginagawa nila dating Pangulong Duterte. Nung simula sila ay nagtayo ng mautog-mautog ninyo, na dati sandamakmak ang pumupunta. Nung nakita, naramdaman, narinig, na puro kasinungalingan lang ang sinasabi doon sa mautog ninyo. Puro pang rebellion lang ang sinasabi doon sa mautog ninyo. Wala na, inayawan na ng taong bayan. Di ba? Baka pag nalaman pa ng mamamayang Pilipino, si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang nagpahuli dyan, matutuwa pa, di ba, mga bossing? Ang tagal nyong inaapi ang aming Pangulo, sandamakmak na kasiraan ang ginagawa ninyo sa aming Pangulo. Dapat lang, baka sabihin ng taong bayan, dapat lang yan. Di ba? Kaya lang, hindi talaga Hindi talaga. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kundi po nakipag-ugnayan ang ICC sa Interpol. Naku, Interpol ang pinag-usapan. Speaking of Interpol po mga bossing, may kapapasok lang na balita dito kay about kay Harry Roque tungkol sa Interpol. Nakipag-ugnayan ng ICC sa Interpol. Di ba? At ang Interpol, nakipag-ugnayan sa ating mga kapulisan, sa gobyerno ng Pilipinas. So, hindi dumirekta ang ICC sa Pilipinas. Dahil nga, walang koneksyon. Kaya lang, may koneksyon sila sa Interpol. Na ang Interpol po ay konektado sa Pilipinas. Yun ang nangyari talaga. Di ba? So ngayon, sabi ng mga DDS, ngayon nakikipagbate, nakikipag-ayos. Dati pa naman hindi naman naghahanap ng gulo ang Pangulo. Kaya lang kayo ang nag-umpisa. Yung mga DDS ang nag-umpisa, mga kababayan. Si dating Pangulong Duterte ang nag-umpisa. Kaya nagkaganyan at lumalim yung hidwaan. Siya lang naman, di ba? Kung ano-ano yung binibintang sa ating Pangulo. Hinanapan ng ebidensya, wala namang maipakita. Laway-laway lang. Nalilito talaga yung mga DDS nung panahon na nandiyan siya sa labas. Sasabihin ngayon, adik ang ating Pangulo. Diba? Adik ang ating Pangulo. Sasabihin na ganun. Tapos kapag may nakapuna sa kanya, wala namang sinasabi, ayun. Sasabihin kinabukasan, ano lang naman yung sinasabi ko. Mga antibiotic lang naman yung sinasabi ko. Di ba, mga bossing? Reconciliation or not, Sara Duterte impeachment trial is still alive. Tuloy-tuloy pa din. Di ba? Kahit na nakakipag-ayos. Hindi, rektahan. Kasi ang talaga naman pinupunto doon ang mga Duterte Kahit nakikipag-ayos, nakikipagbate o kung ano man, yan naman talaga ang layunin ng ating presidente simulat sa pool pa lang po. Unity. Sasabihin ng mga DDS, ano yan, natatakot na? Si Pangulong Bongbong Marcos?
Kasi daw po, nagbanta ang Vice Presidente o nagsabi ang Vice Presidente, gusto ko, no, na maumpisahan yung impeachment at dadanak ang dugo. Biruin niyo po yun, ha? Coming from our Vice President. Pagdanak ng dugo, pagputol ng ulo, ipapapatay ko si Martin Romualdez, si Lisa Araneta Marcos, si Bongbong Marcos, kapag ka may nangyari sa akin. Puro ganun. Di po ba? Pero tingin nyo, mga kababayan, ang dahilan ng pakikipag-ayos o ang dahilan ng reconciliation ng ating Pangulo sa kanila ay natatakot? Hindi. Hindi ho natatakot ang ating Pangulo. Simulat sa pool pa lang ho, mga kababayan, hindi pa natin kilala yung mga Duterte, mga Marcos na yan. Mahirap pong tibagin yan. Di ho ba? Mga Marcos na yan. 2015, nung lumutang ang mga Duterte sa Maynila, doon ko unang narinig yung kanilang apelido. No? Doon ko unang narinig. Doon unang sumampa sa Maynila ang mga Duterte. Sino nakakakilala? Na mga Manilenyo sa mga Duterte taong 2014, 2015. Kung meron man, kakaunti lang. Hindi yung ganap na kilala. Hindi para katakutan ng mga Duterte. Hindi para katakutan ng mga Marcos ang Duterte. Lalo na sa mga ganyan. Pagkadami-dami ng mga security ng mga yan din. Di ba? Ang dami na pong sinuong yan. Ang dami ng pinagdaanan ng mga Marcos para matakot lang po doon sa sinasabing bloodbath. Tingnan nyo nga ho, ayun ho. Yung tatay nila nandoon sa loob ng oblo, mga kababayan. At huwag kayong mag-alala, mga DDS. No? Yung pakikipag-reconcile ng Pangulo para maging mas produktibo ang bansang Pilipinas, magtuloy-tuloy. No? Sa pagsugpo ng krimen, magtuloy-tuloy sa lahat nang walang kumukontra na ang kada kontra lang naman nila, mga kababayan, walang mga katorya-torya. Wala lang, kontra ko kasi ayaw ko dyan sa presidente. Ganun lang ho sila, mga bossing. Ayaw ko kay Bongbong Marcos. Bakit? Kasi gusto ko si Digong ang nakaupo dyan. Kasi gusto ko si Sara ang nakaupo dyan. Magaganda yung ginagawa. Basta ayaw ko pa din. Yung mga ganyang mga ganyang mga dahilan. Mga DDS po yan, mga ganyan. Huwag din kayong mag-alala, no? Dahil tuloy ang impeachment. Sana lang, yung mga senador natin, ibase nila yung kanilang magiging boto doon po sa nakahain, nakalatag na ebidensya. Diba? Hindi yung kung ano-ano lang, kasi kaibigan ko si Inday Sara Duterte. Kasi matagal na yung pinagsamahan namin yan. So hindi ko ilalaglag yan. Hindi ho. Kasi kapag ganon, ang naging dahilan ng isang senador para hindi i-impeach si Inday Sara Duterte, lugi po ang mamamayang Pilipino. Ang ibig sabihin nun, hindi po siya tumakbo para sa mga Pilipino. Tumakbo po sila para po doon sa mga Duterte, mga kababayan. Lugi po. Kaya ang susulong pa din natin, lagi kong binabanggit, mga boss, chief amo, sir, na isulong natin, no? Na kapag sila ay bumoto, dapat may kalakip na pagpapaliwanag kung bakit mo hindi inimpeach si Inday Sara Duterte. May kalakip na pagpapaliwanag kung bakit mo inimpeach si Inday Sara Duterte. Karapatan po ng mamamayang Pilipino na malaman kung ano ang dahilan nila